Sa mga oras na yon, pumasok sila sa isang malaking kwarto sa loob ng courtyard at nakita niyang may mga doktor na napapalibutan ang isang matanda habang chine-check nila ang vital sign ng matanda. Mahina na ito kung kaya't nakahiga na lamang. Ang kwento sa kanya ni Mariposa ay hindi raw makatulog ang matanda kung kaya't lumala na rin ang anxiety at stress nito. Sino ba naman ang taong hindi mawawala ng ulirat kung hindi makatulog o walang sapat na tulog? Ito ang pangtatlong atake ng sakit ng matanda kung kaya't nagkakagulo na rin ang lahat. Ngayon ang pinakamalala dahil nagwawala na rin ito. Kahit na nga pinainom pa ng pills ay wala pa ring epekto. Nang marinig nga ng malala ng matanda ay lahat ng expert sa sakit ng matanda ay pumunta sa mansyon ng mga Anderson para suriin to. Ngunit sa huli, si Waki na nagpaalis sa mga ito. Wala pa rin kasing silbi ang mga doktor na kinuha ni Waki kung kaya't mas minabuti ng binata na pasukin ng black market. Kahit pa ilang milyon ang gagastusin niya, walang pakialam ang lalaki, basta't mapagaling lang ang kanyang lola. Nang makita ng mga doktor na nasa loob si Waki, ay kaagad itong nagsilapitan. Mr. Anderson, nakuha mo na po ba ang gamot? Lumingon si Waki sa katabi nitong babae kung kaya't sinundan naman ng tingin ng doktor ang binata. Ang ekspresyon nito na sobrang nagtataka ang bumungad kay Sabrina. Agad na ipinakita ng dalaga ang gamot kung kaya't napakunot naman ng noon ng mga doktor na naroon sa silid. Tahimik ang mga itong nakatingin sa maliit na babae. Ang gamot na yon ay kasing laki ng mata ng isda at nakalagay lamang sa isang maliit na transparent na plastic bag. Napabusangot si Dr. Diaz, isa sa doktor na matandang nasa loob. Yan ang gamot na ipapainom natin kay Mrs. Anderson? Seryoso ka ba, bata? Meron bang registration na mabisang gamot na yan? Ano nga bang mga side effects ng gamot? Seryosong tanong ni Dr. Diaz kay Sabrina. Walang registration at trial. Ang side effect nito ay pagkahilo lamang. Sa kabila ng masamang tingin ng mga doktor sa dalaga, nilingon ni Sabrina si Waki at nagsalita. Isang experimental pill ang in-order mo sa amin. Marami rin akong extra dito kung gusto mong ipasuri ito. Pwede naman ako maghintay dito kung yan ang gusto mo. Inilipat ni Sabrina ang paningin sa matandang nakahiga lamang at nakatulala sa kisame. I can guarantee you na maganda itong gamot na dala ko para sa matanda. Safe rin itong inumin. Pagkatapos sa process ng katawan ni Mrs. Anderson ng gamot ay natitiyak ko makakatulog to ng mahimbing. Subalit sa tingin ko wala na kayong oras pa. Mukhang malala na ang lagay ng matanda. Nakatulala na rin ito at hindi makausap. She really needs help. If not, baka ikamatay pa niya ito. Kaya naman kailangan nyo ng magdi. Naputo lang sasabihin niya na magsalita si Dr. Diaz. Nagbibiro ka ba? Hindi magandang biro yan, bata. Ako na ang head dito ay hindi pa man dinideclare din na malalat 50-50 ng kalagayan ng matanda. Nahihibang ka na talaga. Mr. Anderson, saan mo nga ba ito napulot? Alam mong ang mga experimental drugs ay hindi naman reliable. Ilang taon na ba yung babaeng yan? Kung makapagsalita siya, ay alam na niyang lahat. Wag na wag mong ipapainom ang gamot sa lola mo. Huwag kang magtiwala sa babaeng yan. Nakakasiguro ako na scam siya. Patuloy pa ni Dr. Diaz habang dinuro-duro pa si Sabrina. Isa pa, si Dr. Grayson ang tanging makakapagpagaling sa matanda kung kaya't siyang kailangan natin. Alam ng lahat na siya lang ang pag-asa natin at isa siya sa magaling na psychiatrist sa buong mundo. Kung iinumin man niya ng matanda, hanggang kailan, kailangan pa rin ng matanda ng therapy session. Alangan namang habang buhay na lamang na umiinom ang matanda ng ganyang kamahal na gamot. Sad ng isa pang doktor na si Dr. Roger. Masamang tinignan ni Waki ang dalawang doktor. Kung ayaw niyang tumigil at manahimik, lumabas na lang kayo dito sa silid. Matapos sasabihin yon, ay nilipat nito ang tingin kay Sabrina. I am sorry to say this, pero alam mo ba kung paano mag-conduct ng therapy? Talagang nagulat si Sabrina dahil sa tanong ng lalaki. Kung isipin, siyang successor ni Dr. Grayson at dahil matagal nitong wala sa mundo ng medisina, ay talagang pinaghahanapan ito ng mayayamang pamilya. Unfortunately, hindi man lang nila mahanap ang matanda. Tahimik na tinitigan ni Sabrina ang lalaki. Hindi niya alam kung bakit napatangunan lamang siya. May konting alam ako, since akong nagdala ng gamot na ito. Alam ko kung ano magandang treatment ang ibibigay ko sa matanda.
Ano sa tingin mo, Mr. Anderson? Kung ayaw mo naman ay okay lang. Marami pa akong gagawin kung kahit kailangan ko na ring umalis. Patuloy pa ni Sabrina. Napakunot ang noon ng lalaki. Makalipas ang ilang segundo ay nagtanong ito. Gaano ka kasiguradong makakatulog ang lola ko? Ibinigay ni Sabrina ang gamot sa lalaki. Kunin mo na tong gamot. Pagkatapos nun, bigyan ng therapy session ng matanda 3 times a week, tsaka na makaka-recover ang lola mo. Sure ako na makakatulog siya ng mahimbing sa gamot na to. Confident na sabi ni Sabrina sa binata. Kung tutuusin, ilang taon nang may insomniang matandang babae. Lahat ng magagaling na doktor sa iba't ibang bansa ay sinuri ng matanda, ngunit hindi pa rin to gumagaling. Habang lumilipas ang taon ay mas nagiging malala ang lagay nito. Maliban na lang kung mahanap nila si Dr. Grayson, isa sa nirekomenda ng nanay ni Waki na si Sinaya Anderson. Pero hanggang ngayon, hindi nila mahanap ito matapos na gamutin ng ama nitong si Joaquin Anderson. Ilang milyon na ang nagastos ni Waki, ngunit wala pa ring taong makakapag-lead kung nasaan ang magaling na psychiatrist doctor. Sabi-sabi pa nga na baka patay na ito at ang tanging pag-asa na lamang nila ay ang successor nito. Kaya lang hindi naman nila mahanap ang batang yun. Tila ba mas mahirap pa itong hanapin kaysa kay Dr. Grayson. Si Waki ay napatingin kay Sabrina. Makakatulog ng mahimbing? Kailangan ng therapy session at sigurado kang makaka-recover ang lola? Sumikit ang mga mata ni Waki dahil siya sinabi ng dalaga. Bago pa man makapagsalita si Sabrina, ay agad na nagsalita ang isa pang doktor na naroon sa silid. Iha, wag kang mangangako sa isang Waki Anderson dahil kung nagsisinungaling ka lang sa presintong bagsak mo, naintindihan mo ba? Tumango naman si Dr. Diaz bilang sang-ayon. Tama, talagang confident na confident ka pang sabihin na makakatulog na mahimbing ang matanda't kapag nag-conduct ka ng session ay mapapagaling mo siya? Sino ka ba? Kahit ng pinakamagaling na psychiatrist doctor dito sa Pilipinas ay hindi nagkakagarantiya na makaka-recover ang matanda. To think na kaibigan pa ito ni Dr. Miracle. Kilala mo bang ina ni Waki? Mas mabuti pang paalisin mo na lang itong babaeng ito, Mr. Anderson. Tiningnan lamang ng mga doktor si Sabrina mula ulo hanggang paa para bang hinusgahan siya nito. Sa isip-isip ng mga matatandang doktor doon, napaka-cheap ng babaeng to mula sa kasuotan pati na sa suot na sapatos, pati na ngang motorsiklo nito ay medyo luma na rin. Mukhang scam nga at ang babaeng to. Sa tingin ko, hindi rin siya galing sa mayamang pamilya. She's nothing, Mr. Anderson, saad naman ni Dr. Reyes. Sumang-ayon din ng ilang doktor. Miss, mas mabuti pang umalis ka na. Hindi ka basta-basta pwedeng magpakitang gila sa pamilyang Anderson. Hindi mo sila maloloko dito. Tama, bukod sa hindi natin alam kung saan galing ang gamot ng babaeng yan. Kaya hindi to basta-bastang gagamitin ng matandang Anderson. Hindi rin kami papayag sa therapy na sinasabi mo. Sa tingin ko, baka nga wala ka pang lisensya para gawin to. Hindi mo pwedeng gamitin si Mr. Waki Anderson para lang makapanloko. Umalis ka na. Hindi natinag si Sabrina sa maraming pagdududa at mapanglait na boses sa paligid niya. Mula simula hanggang dulo, tahimik lang siyang nakatingin kay Waki Anderson na para sa kanya, ang mga salita lang ni Waki ang importante naririnig niya. Pinagmamasdan naman ni Waki ang seryosong dalaga. Kung ordinaryong taong makakaranas ng ganitong pagdududa, siguradong kanina pa sila nataranta. Pero ang batang babae sa harap ni Waki ay nanatiling kalmado. Hindi man lang ito nag-react, talagang binaliwala nitong mga doktor sa paligid nila. Ang pagiging kalmado pa lang ay sapat na para humanga si Waki sa dalaga. Tinaas niya ang kanyang kamay at kagad na tumahimik ang lahat ng doktor na nasa silid. Naghintay naman ang mga doktor na utusan ni Waki ang mga tauhan na itapon ng dalagang babae palabas. Ngunit nakatingin lamang ito sa babae at nagsalita. Kung magpapatulog mo ng mahimbing ang lola sa loob ng 1 oras, personal akong pupunta sa'yo para magpasalamat. Ano palang pangalan mo, Miss? Sabrina Aguilar. Kahit na hindi pa rin sigurado at naniniwalang makaka-recover ang lola niya sa loob ng ilang linggo, tinanggap pa rin ni Waki ang sinabi nitong mapapatulog ng dalaga ang kanyang lola sa loob ng 1 oras. Dahil dito, mas sumanga rin si Sabrina sa lalaki. Mr. Anderson, hindi birong kalusugan ng matanda. Bakit naniniwala ka sa babaeng yan? Hindi pwede. Hindi kami papayag. Oo nga, hindi rin talaga ako papayag. Hindi na magandang kalagayan ng matandang Anderson. Hindi natin siya basta-bastang ipapahawak sa kung sino lang. Porket walang mga magulang mo rito.
Malamig na tumingin si Waki sa mga doktor kung kaya't natahimik ang mga ito. Sa pamilya na to, kailan pa kayo nagkaroon ng karapatang questionin ng mga sinasabi ko? Hindi na nangahas pang magsalita ang mga tao sa loob. Napayuko na lang ang mga doktor at tumingin sa ibang direksyon. Bahagyang tumaas ang kilay ni Sabrina. Mukhang nakakatakot din palang lalaking ito. Gustong matawa ni Sabrina sa mga doktor na namumutla ang muka, ngunit pinigilan niya lang. Sa senyas ni Waki sa kanya ay lumapit siya sa kama ng matandang Anderson. Sinuri na muna niya ang matanda. Kinuha ang mga vital signs nito at nagsimulang kausapin to. Dahil siya hindi ito nagsasalita ay walang nagawa si Sabrina kung hindi kinuha niyang isang tableta. Humingi ng maligamgam na tubig kay Waki. Inihulog ang tableta sa tubig para matunaw at pinainom sa matanda. Ilang minutong nakalipas ay ganun pa rin ang estado ng matanda. Napakunot ang mga noon ng doktor at tila ba nasisiyahan dahil naisip nito na baka palpak siya. Ang ginawa niya ay hinilot-hilot niyang kamay ng matanda hanggang sa kumalma ito. Hindi naman bulag si Sabrina para hindi mapansin ang iniisip ng mga tao sa paligid niya pero hindi niya masyadong pinansin yon. Kaya nga lang nandito siya, tumulong dahil siya attract siya sa binatang to. Ang pogi naman kasi kanina, kaya napasunod na lang siya. Isa pa may respeto siya dito sa matandang Anderson. Pagkatapos naman ng kanyang ginawa, ay umupo siya sa tabi at nagsimulang maglaro sa kanyang phone. Maya-maya ay naisip niyang mag-text sa isang taong malapit sa kanya. Tanda, natatandaan ko sinabi mo na may matanda kang kaibigan dito sa Pilipinas. Ano nga ulit ang pangalan niya? Ilang minuto pagkatapos niya magpadala ng mensahe, nakatanggap lang siya ng sagot. Anderson ang apelyido, ang ina ni Kit Joaquin Anderson na asawa ni Dr. Miracle at lola ni Waki Anderson. Pero matagal na kami hindi nakakausap. Okay, tahimik ang loob ng silid pero balisa ang mga tao sa labas dahil hindi alam ko anong nangyayari sa loob. Mula sa malayo nakita ng mga ito na lumapit ang dalagang babae kasama ni Waki papasok sa silid at may pinainom kung kaya tagad na nakulong mga tao sa labas. Gustong sumugod ng mga ito para pigilan ang dalaga pero nakabantay sa pinto pinagkakatiwala ang tauhan ng mga Anderson na si Mr. Taylor kaya wala silang magawa kung hindi maghintay na lamang. Puno ng takot at pangamba ang mga ito sa kalagayan ng matanda. Ang pangani naman na anak ni Emmanuel Anderson na si Eros ay kagad nang lumapit kay Mr. Taylor. Anong nangyayari sa loob? Bakit nila binigyan ng hindi naman kilalang gamot ang matanda? Nag-aalala nitong tanong sa lalaking nakatayo. Si Emmanuel Anderson ay ang pumapangalawa sa magkakapatid na si Joaquin, Richmond at Thunder. Si Eros ang gustong kunin ng pabor ng matandang Anderson at mas gustong manirahan sa Pilipinas sa hindi magkasundo-sundo ni Waki. Nang marinig nito may dalagang pumasok sa loob ng silid ng matanda at kasama pa ni Waki, ay agad itong pumunta sa mansyon. Malamig na bubuntong hininga si Eros. Desperado na talaga si Waki, kaya kung sino-sino na lang ang pinagkakatiwalaan niyang gamutin ang lola. Naroon din ang kapatid nitong si Emir. Ang batang babae pa raw na yon ay nagyabang at na makakatulog daw ng mahimbing ang lola natin sa loob ng 1 oras. At isa pa, gagaling daw ang matanda sa loob ng ilang linggo. Ano? Hindi ba't pinaglalaroan lang nila ang katawan ng ating lola? Hindi pwede to. Hindi kaya scam ang babaeng yun. Tumawag na kayo ng pulis. Papuntahin niyo ng mga ito dito, galit na sabi ni Emir. Hindi man lang sila pinansin ni Mr. Taylor. Nakatayo lamang ito sa labas ng pinto at hindi man lang tinignan ng dalawa. Si Sabrina naman na kasalukuyan naglalaro sa kanyang cellphone ay napalingon sa labas. Hindi man lang nakapag-focus sa ingay sa labas. Kumunot ang kanyang nuot na palingon sa matandang nakatulala pa rin sa kisame. Habang nakahiga sa kama, sinuri niya ito at napansing stable naman ng daloy ng gamot niya sa katawan nito. Naging epektibo rin ang kanyang ginawang massage therapy kanina dahil nakikita niyang relax pa rin ang katawan nito. Kahit na mga doktor na silid at nasa gilid lang ay natahimik habang inobserbahan ang reaksyon at kalagayan ng matanda. Hindi na talaga niya matake ang ingay sa labas kaya napalingon siya kay Waki. Mr. Anderson, ang ingay naman sa labas. Pwede bang patahimikin ng mga tao doon? Paano makakatulog ng maayos ang matanda kung ang ingay-ingay naman? Si Waki naman ay kanina pa rin naiingayan. Pinabayaan lang na lalaki ito kanina dahil nakafocus lamang to sa matandang nakahiga sa kama. Masasabi niyang naging maayos ang paghinga ng matanda nang matapos na hilutin ng babae ang lola niya. Matapos na marinig ang sinabi ng batang dalaga, ay sumenya siya kay Mr. Taylor na nasa labas sa silid. Agad namang naintindihan ng lalaking ibig niyang sabihin kung kaya tumango ito.
Agad na inutusan ni Mr. Taylor ang mga tauhan kung kaya't pinaalis na muna nila ang mga taong nasa labas kasama sina Eros at Emir. Napahinga ng maluwag si Sabrina nang biglang tumahimik ang paligid. Ilang minuto na rin ang nakalipas, ayaw niyang makipagtinginan sa mga doktor sa paligid kung kaya't kinuha niya ulit ang kanyang phone at naglaro ng paborito niyang laro na Firelight. Kahit na mahinang sounds ng kanyang phone ay rinig na rinig pa rin niyang barilan at tunog ng bomba na nagmumula sa kanyang nilalaro. Tamad siyang napasandal sa mahabang sofa. Nakaramdam siya ng kaginhawaan sa mga oras na yon. Samantalang si Waki naman ay tinitigan lamang ang babae. Ito ang kauna-unahan na nakita siyang dalagang ganito. Tila ba walang pakialam sa paligid nito. Hindi niya mapigilan na maging interesado sa babae. Pero syempre, alam ni Sabrina na kanina pa siya tinititigan ng lalaki. Kung kaya't nakaramdam siya ng pagkailang, mahirap na baliwalain ng matinding titig ni Waki Anderson, lalo pat may konting pagkakrush siya dito. Pero meron siyang prinsipal na sinusunod, na ihiwalay ang personal feelings sa trabaho niya kung kaya't ginawa niyang lahat upang mapigilan ang nararamdaman. Hindi niya pinahalata sa lalaki na may epekto sa kanyang pagtitig ng lalaki. Pumunta lang din naman siya dito dahil sobrang na-attract siya sa lalaki. Ngunit nang malaman na dating kaibigan pala ni Tanda ang matandang ito ay dapat na mag-ingat siya. Isa pa, mapapagalitan siya ni Tanda kapag nalaman nito na ura-urada siyang nag-conduct ng therapy na hindi man lang nito alam. Napailing na lamang si Sabrina tinignan ng matandang babae. Napatingin siya sa kanyang rilot na patango. Kitang-kita niya rin na napapapikit-pikit na rin ito. Mukhang umiepekto ng gamot niya. Mukhang magandang epekto ng gamot at binigay kong massage therapy sa matanda. Tsak na makakatulog nito maya-maya. Napatango naman si Waki at seryosong tumingin sa lola nito. Ito ang pinakamagandang balita na narinig ni Waki sa araw na yon, kung kaya't naniniwala siya sa sinabi ng babae. Ngunit ilang minutong nakalipas ay ganun pa rin ang estado ng matanda. Nang makita na hindi pa rin to nakakatulog ay biglang nagbulong-bulungan ng mga doktor. Sabi mo mamaya, Waki, mukhang niloloko na tayo ng babaeng ito. Hindi pa nakakatulog ang matanda Hulihin ang sinungaling na babaeng yan. Narinig ni Waki ang sinabi ni Dr. Diaz, ngunit hindi man lang ito nagsalita. Ang mga doktor na naroon ay sinamaan ng tingin ni Sabrina na nakaupo lamang sa gilid ng matanda. Ngumiti lamang si Sabrina. Yumuko at pinatay ang phone matapos napatayin ng huling kalaban niya sa laro. Masaya siya dahil nanalo na naman siya sa larong iyon. Tumayo siya, tinignan si Waki. Bakit nga ba kayo nagagalit? Tingnan niyo, tulog na tulog ng matandang Anderson. Hindi niyo ba naririnig ang hilik niya? Agad na sumilip ang mga doktor sa kama kung saan nakahigang matanda. Nalalaki ang mga mata nito nang makitang mahimbing na natutulog ang matanda. At sa unang pagkakataon ay humihilik pa to. Ito ang unang pagkakataon na narinig nilang humilik na ang matanda. Meaning, maganda't masarap ang tulog nito. Si Waki naman ay sumilip din at lumiwanag ang mukha ng lalaki na makitang sitwasyon ng lola nito. She's sleeping soundly. Yan lang ang nasabi ni Waki habang nakatitig sa pinakamamahal nitong lola. Nakahinga ng maluwag si Waki at nilapitan ng dalagang babae. Maraming salamat, Miss Aguilar. Salamat dahil napatulog mo ng mahimbing ang lola ko. Walang ekspresyon na tinignan si Sabrina ang lalaki. Huwag kang mag-alala, maliit na bagay lang ito. Isa pa, hindi pa rin tayo makakasiguro na okay ng matanda. Ang gamot ay epektibo lamang ng 1 buwan. Kung hindi, magkoconduct ng therapy ay wala pa rin tong bisa. Kaya suggest na magpa-therapy ang lola mo para mas tuluyang gumaling to. Nang sumingkit ang mga mata niya at nagpatuloy, kaya naman Mr. Anderson, maghanap ka ng ibang doktor na makakapag-conduct ng therapy sa matanda as soon as possible. Napangisi si Waki dahil sa sinabi ni Sabrina. Hindi ba't sabi mo ikaw ang gagamot at magkoconduct ng therapy sa lola ko? Mukhang nakalimutan mo na ata yun, Miss Aguilar. Natigilan si Sabrina sa sinabi ni Waki. Kalimutan mo na ako. Ang taong walang medical qualification na katulad ko ay hindi pwedeng gamutin ang matanda. Mas maganda kung hanapin niyo si Dr. Grayson. Magaling na psychiatrist yon.